sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang titisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Kung gayon, hilingin natin ang basbas ng may kapal sa gawain nito. Tayo po ay lumukod manalangin ulit. Kayo po ang aming Diyos na iginagalang at sa mga salita mo kami sumusunod. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang gawain nito. At ang pag-iisang dibdib na ito ay lupos niyo pong pagpalain. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. In Genesis chapter 15 to 25 and Ephesians 5:21 to 33. Nilagay ni Yahweh ang tao sa halaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang mga bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya tumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid, inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Ngunit kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga ibon at hayop, maging maamo o maila. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ni Yahweh ang tao samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyo. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae. At kinilapit sa lalaki, sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itinawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y naging iisa. Mga asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito, upang ang Iglesia ay talaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang Iglesia, marilag, banal, walang bating, at walang anumang dungis o kulubon. Datapot mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad sa sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili nilang katawan. Bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginawa ni Kristo sa Iglesia. Tayo ay bahagi ng kanyang katawan dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ang tipa ng pag-aasawa para kay Marcelo at Maria Elaine. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, tinatanggap kita, Maria Elaine, upang maging aking asawa, upang makasama at hawakan ka mula sa araw nito at magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at ingatan ka, hanggang sa tayo'y paghiwalay ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Really? Just hold it. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, tinatanggap kita, Marcelo,
maging aking asawa upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. Alinsunod sa banal na utusan ng Diyos, ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo.